Supporters sa labas, any message? Yung una! Okay. Meron po kaming, ayan po, nakalagay po rito eh. Isang napakalaking kamalasan ang sinapit ni former Senator Bong Revilla. Pagkatapos po matalo sa nakaraang midterm election, ngayon ay pinakulong. Ganito po ang buhay ni Senator Bong Revilla ngayon. Para sa akin po, talagang nabiktima na naman ito ng pambubodol ni Bongbong Marcos. Marami nang nabiktima, no? Itong pamilyang Marcos. Si Pastor Quiboloy, former President Duterte, na ngayon itong si former Senator Bong Revilla. Sa panahon ni Tatay Digong, nakalaya po itong si Bong Revilla. Meron din po siyang kaso, di ba? Nakaladkad din po ito sa kaso ni Janet Lim Napoles, yung Napoles scam. Nakalaya po siya sa panahon ni Tatay Digong at tumakbo pa ho sa pagkasenador noong 2019, tama ho ba? 2019. Nanalo. Nanalo ho dahil sinuportahan ng mga Duterte. Ngayon, grabing kamalasan niya. Talo na nga, nung sumama siya kay Bungit, pinakulong pa. So, balik rehas po ito. Di ba kaya ay nakarma rin po ito ni former President Rodrigo Roa Duterte? Dahil sa kasagsagan po ng banatan, paninira sa mga Duterte at mistulang sumausaw pa ho ito si Senator Bong Revilla dahil gustong sumipsip kay Romualdez at kay Bongbong Marcos. At nung election, midterm election, hindi po sumama sa Team Duterte. Sumama siya saan? Sumama siya sa mga demonyo. Kaya hayan, na traidor ang loko. At ito po mga kababayan ko, pag-usapan rin po natin itong pagkadismaya ni Senador Marcolita laban po kay Panfilo Lacson tungkol po dito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na nangyayari kahapon. Kaya naglabas po ng minority report ang kampo ni Senador Marcolita. Ito po ay diagram sa flood control or matrix. Meron po silang rekomendasyon kung sino po yung dapat nakasuhan. Ang gulo ng Pilipinas, under bangag admin. Di na tayo makausad-usad, no? Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan po natin ang Berada Aguila alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. At Bisdak Historiador, paki-subscribe din po. Unahin po muna natin itong si Senator Bong Revilla. Alam mo, hindi ko maintindihan yung aking naramdaman ngayon. Magalit ba ako kay Senator Bong Revilla or maawa ba ako sa kanyang sinapit dahil sa pagtraidor ni Bongbong Marcos sa kanya? Yan po ang legit talaga, traidor. So, tatak traidor po ang Marcos. So, yan na po, napatunayan na po natin ngayon. Marami na pong nabiktima ng kanilang katraidoran. Hindi po natin akalain na yung tinuturo po nilang big fish di umano sa flood control, malaking isda, ay si Senator, kasama dito si Senator Bong Revilla. Na nilabasan na nga po ito ng warrant of arrest. Kagabi po ito nangyari, no? At kusa pong sumuko po si Senator Bong Revilla sa CIDG. Pakinggan po muna natin ang balitang ito na kawawang tingnan si Senator Bong Revilla dito. Grabe, oh. Voluntaryong sumuko sa PNP si dating Senador Bong Revilla kasunod po ng paglalabas ng Sandigan Bayan ng arrest warrant laban sa kanya at sa 6 niyang kapwa-akusado. Kaugnay po yan ng kasong malversation na nag-ugat sa Coast Flood Control Project sa Mandi, Bulacan.
Nasa frontline na balitang yan, si Hannibal Talete. Sumuko kagabi si dating Senator Bong Revilla sa PNP Criminal and Investigation Detection Group sa Campo Crame. Sumuko si Bong Revilla matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan, 3rd Division laban sa dating senador at 6 na iba pa. Nahaharap sila sa kasong malversation o paglustay umano ng pondo ng bayan na sinamahan pa raw ng pamimeke ng mga dokumento. Kaugnay yan ng 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Walang nirekomendang piyansa para sa kasong yan. Kasama rin sa mga pinangalanan sina Bryce Erickson Hernandez, RJ Domasig, JP Mendoza, Emelita Huwat, Juanito Mendoza at Cristina Pineda. May hiwalay ding kaso ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa ilan sa kanila. Bago sumuko, nakapag-Facebook Live pa si Revilla. Dito pinahayag niya ang pagkadismaya dahil umano sa kawalan ng due process. Nakatanggap po kami ng impormasyon na lumabas na yung aking warrant of arrest. Kawawa siya dyan. Po, parang wala yatang due process. Yes. Pero ganoon pa man, haharapin ko to ng walang takot. Oh my gosh. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Git naman ng PNP, maayos na naipatupad ang warrant of arrest. Pinaalam din daw kay Revilla dahilan ng kanyang pagkakaresto ang karapatan sa ilalim ng saligang batas. Sumailalim sa standard booking and documentation procedures si Revilla sa CIDG pati na rin sa medical examination. Ang mga kapwa akusado niya namang sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza, inares na rin sa Senado kagabi. Isinilbi ng NBI Organized and Transnational Crimes ang arrest warrant laban kina Hernandez at Mendoza. Bago niyan, dumalo pa sila sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Hawak na rin ng NBI ang iba pang kapwa nila akusadong sina Engineer Domasig at accountant na sina Juanito Mendoza. Sumailalim na rin sila sa booking procedure at medical check-up sa NBI kagabi. Ngayong araw naman, inaasahang dadalin sila sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Ang Sandigan Bayan na raw ang magdidesisyon kung saan i-detain ang dalawa habang hinihintay ang kanilang paglilitis. Yari na, no? Dali po itong si Senator Bong Revilla. Yan po ang kalagayan niya ngayon. Dapat magiging lesson learned to sa'yo, Senator Bong Revilla. Na mali ka ng sinamahan eh. Tsaka, wag yung kung sino yung nakaupo na administrasyon ay doon ka kakampi. Yung dati mong kinampihan dahil wala na po sa posisyon, iniwanan mo eh. Yun ang masaklap sa'yo. Si Senator Bong Revilla, kakampi naman natin yan noon eh. Ngayon, medyo nanlamig lang yung mga DDS dahil nga, nung nakarang eleksyon, sumama kay Bangag. Dapat sana, Senator, sumama ka sa mga Duterte dahil ang mga Duterte naman talaga ang nagbigay sa'yo muli ng liwanag sa politika. Eh, ang problema, kumapit ka, mantakin mo ha, alyansa yan ha, kasama yan sa alyansa, kandidato na ipinagmalaki ni Bangag. Pero, ang resulta, dinali siya, binudol siya, siya ang ginawang tropiyo sa mga Pilipino. Ako hindi ko po alam kung natutuwa ba ang taong bayan dito sa pagka-aresto kay Senator Bong Revilla. Pero sabi naman ni Senator Bong Revilla, haharapin niya po ito ng walang takot. So kung wala kang kasalanan, patunayan mo talagang wala kang kasalanan. Kaso nga lang, mahirap man ngayon dahil ang sabi niya, walang due process, no? Wala din mo tamang proseso. At nagiging collateral damage ka, nagiging sacrificial lamb ka. Mas nagiging sakripisyo pa si Senator Bong Revilla kumpara kay Martin Romualdez. Alam naman kasi natin, blood is thicker than water. O ito, bulong-bulungan po na merong rivalry ang Revilla at ang Remulla. Mantakin mo kanina, kasama pa
ni Senator Bong Revilla ang Rimulya. Kasi nga, si IDG man si John Beck. Oh. Ayan, si John Beck ang nag-escort sa kay Senator Bong Revilla. Teka lang, ito ba yun? Supporter sa labas, University. Ay, hindi pala. Ayan, papunta na po yan ng Quezon City Jail. Yung bidyong iyan. Ayan na po. Mukhang deja vu ho ito. Mukhang naulit muli, no? Yung nangyayari sa kanya sa panahon ni Pinoy. Pinoy ba yun? Ay, Gloria pala. Tama, Gloria. Ay, Pinoy nga. Tama, Pinoy. Ayan, oh. Wala. Naulit muli ang kasaysayan. Senator Bong Revilla. Na-deja vu. Tama ba, Pinoy? Ngayon, nasa Quezon City Jail na po siya nakadetend. Nasa Quezon City, nakadetend na po, nakakulong si Senator Bong Revilla. Naulit muli. At saka, ito pakinggan natin yung yung press con muna ni interview kay John Vic Rimulya, kaunti lang. Unti-unti lang naman. Ako hati ako dito hati yung opinion ko dito. Hindi ako makapag-conclude ng todo kung ito ba ay pinopolitika or ito ba talaga'y may kinalaman sa flood control talaga siya. Kasi lahat naman ito, meron tayong tinatawag na presumption of innocence. Hindi pa naman convicted yan. Pero more or less, may impluensya talaga to ng politically motivated po ito. Pakinggan natin ang kaibigan daw niya Sabi ni John Vic, magkaibigan daw sila ni Bong Revilla. Pakinggan natin. Sir, paano nag-arrive yung decision na sumurrender siya at ano ang naging arrangement nung sinabi niyang susuko siya voluntarily dito? Tumawag siya sa akin kahapon nung lumabas yung electronic warrant. At sabi ko, best na mag-surrender ka na. At tinanggap naman siya dito sa CIDG. Doon siya nag-voluntary surrender. Siya po mismo yung tumawag sa inyo, wala pong intermediary. Wala na. To my direct line. For the record, matagal kami magkasama ni Senator Bong sa Cavite. Ang anak niya ay naging vice governor ko. Ang anak niya ngayon ay vice governor ng pamangkin ko. We've been lifelong friends ever since the 1980s. Matagal na kami magkaibigan. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Ang pag sinabi ng sandigan to arrest him, I advise him to, ang best ko na magawa is advise him to surrender peacefully. Sigurado dyan, sir, may mga mag-iisip, malaking tao, baka special treatment ito. How would you respond? Special treatment? Oo. Well, number one, ang sandigan na magdidesisyon kung saan siya ilalagay. So, dati kasi dito, mahal nyo, nakita nyo naman, may special treatment. So, yung available facilities ay Hugag talaga, may palaman talaga, no? Pareho sila ni Claire Castro. Dati daw, so Duterte na naman, anak ng kagwang. O dati kay Abalos, linawin mo. Magkaibigan daw sila ni Bong Revilla. So ngayon, magkaaway na. Putang inang drama talaga ng mga Rimulya, no? Tingnan po natin kasi Vice Mayor pala. Yung anak ni Bong Revilla sa Cavite. O ito ang Vice Governor, no? Vice Governor yung anak ni Senator Bong Revilla sa Cavite, pamangkin naman ng Rimulya yung gobernador. Putangin na, matinding labanan sa 2028 ho ito. Special treatment daw. sinabitan namin sa sandigan. So, I assure you, walang magiging special treatment doon. Nung nakausap ni Chief, si Senator Bong, pwede bang mabigyan kami, sir, ng story? Araw tumatakbo siguro thought process niya, bakit nagtiwala siya na sumuko sa Philippine National Police? Kung ako rin naman, magsusuko ko basta may warrant of arrest ako Kasi katulad kay Atongang, basta magkapersahan ng arrest, hindi mo na alam kung ano mangyayari. Tignan nyo to. He has 20 firearms. Diba? Voluntary siya nag-surrender. Si Atongang, he has 6 firearms. Kinancel namin. Kasi he's, fugitive siya di ba? So kay Atongang, we will deal with him as armed and dangerous. Kay Senator Bong, I advise him pumunta na rito para matapos na ang intriga at walang untoward incidents na mangyayari.
Sir, meron kaya siyang siguro request or gustong arrangement? Kaya siya Wala tumulong sa naman. PNP? Wala naman. Siyempre, I cannot, he seemed, yung malungkot siya eh. Diba? Pero ang sabi ko na lang, we'll do the best we can. Ako personally, maghahatid sa kanya papuntang Sandigan Bayan. At ako, pagdating doon, i-hand over ko na siya sa officer of the court. Sila na ang bahala. Paano hindi malungkot, Renaidor ninyo, mga hunghang? Grabe yung PNP chief doon, oh. Parang walang kwenta. Spokesperson, walang kwenta. Spokesperson ng PNP, walang kwenta. Tsaka PNP chief, anak mga hunyango. Oh. So, bida na naman ang mga Rimulya ngayon. Nako, umuna na kaya, nakauna na kaya ang Rimulya sa mga rebelya? Tuluyan na kayang mawasak ang mga rebelya sa Cavite o lalong dumarami po ang simpatiya at maraming supporter sa mga rebelya? Tingnan po natin kasi pag himay-himayin natin, it's all politics ang nangyayari. Oh. Agawan sa kapangyarihan. At ngayong araw rin po nakapagpiyansa po si Senator Bong Revilla. Ang piyansa niya ay yung sa graft in corruption. Pero yun sa malversation ay hindi po siya nakapagpiyansa kaya mananatili po siyang ayan sa graft nga tama. Revilla post 90,000 bill for a graft case over alleged ghost flood control projects. Pero manatili pa rin siya pong nakakulong, nakadetain dahil meron siyang kasong malversation. Yun yung mabigat kasi wala pong piyansa yung malversation. Grabe. Grabing kamalasan talaga itong nangyari kay Budots. Noon, pabudots-budots ka, masaya ka ngayon, malungkot ka na. Siguro hindi po ito in-expect ni Senator Bong Revilla na mangyari sa kanya dahil kaalyado po niya itong si Bongbong Marcos. At dinig ko pa nga, kumpare pa ito ha. Si Bongbong at saka si Bong. Dalawang Bong. Dapat dalawang Bongbong na lang ang nakadetain. Kumpare pa sila. Pero na-traidor pa rin ho itong si Bong Revilla. Wala na, pag yung medyo alanganin na kasi yung pag-iisip, talagang ganun ang mangyari. Magiging leksyon po dapat sa'yo ito, Senator Bong Revilla. Dapat manindigan ka at manprinsipyo ka. O ngayon, ito yung sinapit mo. Nagmistulang nakarma ka ni former President Rodrigo Roa Duterte. Bakit kasi ayaw mo kumampi sa mga Duterte ngayon? Kasi nga, walang kapangyarihan ang mga Duterte. Pero in fairness din naman sa mga rebelya, hindi rin naman sila pumirma sa nakarang impeachment laban po kay Vice President Inday Sara Duterte. Pati yung mga anak niya, pati sila ni yata hindi rin pumirma. Basta sila walang pumirma. Ngayon, ang pag-isip-isip tayo, di ba kaya ito ay parusa talaga ni bangag kay Senator Bong Revilla? Natatablahin siya, tatraidorin siya. Nilaglag siya noong midterm election, ngayon pinakulong siya. So mukhang may hugot talaga. O talagang mas malakas lang ang Rimulya Brothers kaysa mga rebelya kay Bongbong Marcos. Ano ho sa tingin ho ninyo? Kasi ngayon ito nagbuhugas kamay na ang mga animal eh. Malinis talaga si Bongbong. Laging naghuhugas kamay. Mantakin mo kaalyado po ito ni Martin Romualdez, si Bong Revilla. Lakas si MD. At ang chairperson si Senator Bong Revilla at President itong si Martin Romualdez ng Lakas si MD. O putang ina, mga kaalyado ninyo, mga magna talaga, no? Hoy, hayan, naghugas kamay po ang bungit sa nangyayari kay former Senator Bong Revilla. Ito, pakinggan po natin ang tagapagsinungaling. Kunti lang. Ito. Pangulo about Revilla, sir. Natanong natin kanina, Pangulo, nung tayo ay nagkaroon ng meeting with him. Tinanong ko siya kung ano nararamdaman niya. Sabi niya, malungkot siya. Dahil nakasama niya to sa alyansa. At kaibigan niya, si Senator Bong Revilla.
Pero, ganun pa man, proseso pa rin naman na naik. So, yun na lang po. Kailangan po pagdaanan ito dahil may proseso. Still, sinabi po niya na malungkot po siya sa nangyari. Yusek, meron na Maniniwala kaya kayo na malungkot si Bungit sa nangyayari po kay Bong Revilla? Marcos surprised by Revilla link on flood control scandal. Ako, hindi po ako naniniwala na malungkot si Bungit. Masaya ka, Bungit. Paano ka malungkot? Plano nyo to eh. Script nyo to na meron kayong sacrificial lamb. Merong collateral damage. Kaalyado man or hindi. Ito yung ninyo, game plan. So ngayon, sa ginawa nyo kay Bong Revilla, kayo ang pupurihin ngayon, panigurado. Kasi malaking isda daw. Pero sa kabilang banda, mawawalan kayo ng supporters. O lahat ng mga supporters si Bongbong Marcos nagbaliktaran na. Ito ay masaya ang mga kaalyado ni Bungit, lalo na mga komunista dito. Pero tayo, sa akin, yung stand ko dito, kung may kasalanan ka, Bong Revilla, kung totoo na meron kang kinalaman sa flood control, mas maganda ba tabla-tabla na lang kayo? Kumanta ka na rin din, huwag kang pumayag na ikaw lang ang makulong. Dahil ang taong bayan, ang gusto naming makulong, si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez at Saldico. Dahil sila yung sinasabi ni Chavit Singson na mga mastermind sa flood control. Kaya kung may alam ka, Bong Revilla, anak ng kagwang, kumanta ka na. Dahil kawawa ka. Hindi po pwede. Gaya nito. Ito, dismayado po si Senador Marcolita. Puro mga senador yung pinag-uusapan natin, no? Dismayado si Senador Marcolita sa kinalabasan po ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control. Dahil nagmistulang pinagtakpan lamang ho ni Panfilo Lacson itong si Martin Romualdez na ito nga ang gustong makulong ng taong bayan. Naglabas po ng report, tinawag nilang minority report itong kampo ni Senador Marcolita. At meron po silang diagram matrix na inilabas na tumuturo na si Martin Romualdez ang dapat makulong at mastermind sa lahat. Ito po yung diagram na yan, na pinakita ni Senador Marcolita. Pero bago po natin pag-usapan yan, pakinggan po muna natin ang press con nila. Konti. Po, yung anticipation ko nung kahapon is more on opening a new area sana kung saan kami papunta. Kasi alam naman ninyo, matagal na namin sinasabi, dapat puntahan na natin kung sino talaga yung pinakaugat, kung sino yung mastermind. Pero kahapon nakita nyo, it was concentrated on the coordinates. Ako, I was a little bit disappointed, personal ko to. Kasi sa kauna-unang hearing pa lang namin sa Blue Ribbon, sinabi ko na yun, there is a problem on coordinates. So, ibig sabihin, kahapon lang nila nalaman. naisip na totoo pala yun. At doon na-concentrate ang usapan. Totoo yun eh. Ang ginamit nila is MYPS, which is multi-year planning and system. Samantalang meron silang PCMA, which is more accurate. Meron pa silang Survey 123. Yun ang ngayon, inumpisahan na naman sa MYPS. So, anong mapaprofit natin doon? Wala. The coordinates are wrong. The discrepancies, sa kanila nga, mga 2 kilometers lang ang discrepancy. Doon sa ginawa namin, was able to find out a variance or discrepancy between 65 or 67 kilometers to 400 kilometers. Grabe. So, it is a little bit disappointing on my part kasi I was expecting more. Lalong-lalo na nandoon si Yusek Bernardo, the former Yusek Bernardo, at nandun din si Yusek Trikib. Kung maalala ninyo, noong budget hearing, in the plenary debates, Senator Ping made a disclosure that hearing ito ng DBCC, Sen. Aimee, if you can recall,
he made mention of something like 8 billion pesos, which was the kickback out of 81 to 82 billion pesos na nanggaling dun sa Operation Yusek Bernardo. Yung 16% is supposed to be about 8 billion. Binigay niya kay Yusek Trigib. At sinabi pa niya doon na parang nag-switch sila ng armored van park in the parking lot or parking space of Diamond Hotel. I was expecting na sana doon pagharapin. Trigib, as you have, Yusek Trigib denied it on the questioning of Senator Kiko. Sabi pa ni Senator Kiko, that's a general denial. Alam nyo, sa abogado, pag sinabi mong that's a general denial, meron pong ibig sabihin yon. Ang general denial is a negative pregnant, which means it is equivalent to admission. So sana, nandun sana yung tanungan. Nandun si Yusek Bernardo, so on questioning of Senator Kiko, so ibig mo sabihin, nung dinideny mo, di nagsisinungaling si Yusek Bernardo. I can say that, sabi niya. So si Yusek Bernardo should have been allowed to explain. No, ginawa kang sinungaling, ano masasabi mo? Sana. Pinagpasagot. Yes. What do you make of yung two witnesses supposedly who established the link between Curly Vizcaya and former Speaker Martin Romualdez dun sa pagbili ng bahay sa South Forms? May nabuo ba doon? Wala din. Wala rin. Wala, paano lang, sarswela lang. Ito, pakinggan natin si Senador Marcolita ulit. Pinakamaraming parte ng ating mamamayan ay halos nagagalit sa nangyayari. Na para bang ipinagkikibit balikat lang, ito halos nilimas ang kabangbayan. Ganun po kahirap na ang bansa natin ngayon. Balik po tayo dun sa dalawang testigo star na iniharap witness ng chairman ng Blue Ribbon na nakatakip ang kanilang muka, yung dalawang pinibini na di umano ay mga staff ng nagre-renta dun sa bahay na pag-aari ng isang tao. Meron ba kayong napansin doon nung ako'y nagtatanong sa kanilang dalawa? Sana po makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Si Lacson. Ayan. Tanong Kasi ni Marcolita, sagot ni Lacson. Katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Iwanan na po natin yung kung hindi nyo napansin. Ang ibig ko lang sabihin dito, Ang tanong ni Senador Marcolita, sinasalood ni Lacson. So yung dalawa hindi na sumasagot. So pag tiningnan mo, maliwanag na script, anak ng kagwang talaga naman. Oh. dito, tinatanong ko po siya, bakit kaya kayo napunta doon kung ang inyong layunin lang pala ay ituro yung Diskaya na sila pala yung ginamit na nagpapaalis sa kanila dahil yung daw bagong may-ari, kailangan na yung bahay at humihingi sila ng ilang panahon pa lang dahil napakahirap maglipat ng kanilang mga gamit. So yung pala si Diskaya lang pala yung itinuturo na siya yung nandun. Ayaw namang aminin ni Diskaya na hindi nga ako nakapunta dyan sa South Forbes na yan. Ba't ako na naman ang tinuturo ninyo? Pwede ko po bang malaman, kayo po nagtuturo kayo, nakatakip ang mukha nyo. Ako po na tinuturo nyo, wala pang karapatan na makita ko man lang ang mukha nyo. Ayaw po, hindi rin pinaalis yung mga maskara. Pero ang isa pong importante doon na dapat napansin nyo, yung sinabi nilang address, 30 Tamarind Street. Nagtugma. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos ay doon i-deliver. Kasi yun ang drop-off point na sinabi, sabi niya, ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. So, Tamarind. Ang gusto ko sana dapat mayroong mga tanong pa doon eh. Ang problema, hindi na nga ho pinalaki yung issue, pinapatay na nga ho ni Lacson, so hindi na pinalawig pa, kaya ang resulta, nakakaduda ho.
yung dalawang star witness kasi ang pag-aakala natin yung dalawang surprise witness na yun ang magdidiin kay Martin Romualdez na may kinalaman sila ni Corle Discaya. Pero ang lumabas, nilinis ni Panfilo Lacson ang pangalan ni Martin Romualdez doon sa kanyang script. Tingnan mo, anong sabi ni Panfilo Lacson dyan? Ayan, hindi sapat ang testigo para idiin si Romualdez sa South Forbes Asia. Anak ka ng kagwang. O bakit mo pinalabas? So ibig sabihin, ang script mo, dahil merong lumapit sa inyo, ito, tsorya ko lang ha, baka ito yung nangyayari, dahil may lumapit sa inyo na nakilala si Corle Discaya at itinuturo si Martin Romualdez, ngayon, pinatawag mo. Pero ang pag-aakala natin ay baon mo si Martin Romualdez, yung pala, nilinis mo. So anong tawag sa'yo? Di tambalos-los depender. Kaya maraming galit dito kay Lacson, anak na kagwang halatang halata na pinoprotektahan itong si tambalos-los tuloy. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Correct. Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Tatapos na kami. Didiniin. Ang ini-establish pala nila na si Discaya pumunta ron para sabihin na yung bagong may-ari, pinaalis na sila. Ano weight nun, sir? Wala. Wala. Kaya gusto ko mapansin ninyo lahat. Bakit kinailangan pumunta pa sila doon? Yun lang bang gagawin natin? Ang mga tao, hindi ganun ang expectation po nila. Kaya po siguro napilitan kami na maglabas na ng minority report. Hindi lang siya kung ano pa man bagay. Ang mga tao po kasi nagtatanong, ano po ba nangyayari na dyan? Simula po nung ako'y nawala na po na chairman at napalitan nga po. Nung ilabas namin si Gutesa, sinabayan naman yun ng aming legislative break. Matagal po yun. Hanggang sa mag-resign naman si Senator Ping. So, ang mga tao nagtataka. Ano na naman ito? Wala na bang ano ito? Wala bang closure ito? Hindi ba natin malalaman kung sino talaga ganito? Mastermind. Kaya napilitan po kaming maglabas ng minority report. Tinawag po naming minority report for lack of better term. Kasi po kung gagawin nating legal ito na isasang-ayon natin sa aming mga committee, sa ating Senate rules, hindi pa kami pwedeng maglabas kasi kailangan matapos talaga yung committee report. Hindi naman po kasi namin malam kung kailan mo talaga matatapos ito. Kasi nakalagay sa rules namin, kung merong dissenting or concurring opinions, ay isasama na lamang doon. This is neither a concurring or dissenting report. Kaya tinawag namin minority report sa pag-aakala namin magagamit po ninyo. Nandito po yung aming observations, meron kaming findings, nandito yung issues, nandito yung mga recommendations namin, nandito po yung set of possible legislative measures na pwedeng at ginagawa na po namin na pwede naming i-file in aid of legislation. Meron pong mga potential personalities na pwede pong kasuhan. Ang totoo niyan meron po kaming ayan po, nakalagay po rito Tuloy lang natin ng konti. Bago natin ipaliwanag yun. Yung matrix. Pwede malaman sino-sino pa yung gusto niyong pakasuhan sa minority report? Sana po. Nandito po. Kayo na po ang... Give us a copy, sir. Yes. Hindi mahaba ito. Hindi ako nagre-recommend, yung evidence ang nagre-recommend. Kasi lahat nyo, mapapansin ninyo, I headed 3 investigative hearings, public hearings, when I was the chairman. And then, yung huling 3, si Senator Ping na. Kaya this constituted 3 hearings all in all. So we utilized the same resource persons, the same witnesses. We relied on their collective and individual testimonies. So, kaya namin na itong findings na ito. Yung highest official or prominent personality na rekomendado po ninyo? Merong question mark na sa... Makikita nyo rito yung mga kung
Para naman may konting Suspense. Kayo nang tumingin. Mamaya, ipapaliwanag natin pagkatapos yan. May we get the names of who you want to be charged to sana. Sound bites. Hindi po kasi sir, kailangan Yung arrows kasi. Alam naman ninyo kung sino-sino. Nakatulong kay Speaker Romualdez. So, it's safe understanding po. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya. At mababasa niyo doon sa kanilang mga testimonies, individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Sir, yung balikan ko lang po yung 30 tama. Kaya paano po ba kayo ipasubina yung ownership records ng 30 tama rin, pati yung registration papers ng interest at saka yung pabalikin yung dalawang witnesses at patawag yung original owner and yung renter supposedly na employer ng dalawang munisipyo kahapon dahil siya yung naapektuhan na yung bahay. Hindi ba very logical na dapat ganun ang gawin? Palagi ko naman, baka ganun ang gawin ni Senator Ping. Naasahan namin na yun ang gagawin. Wala yan. Pagtatakpan na lang Kung si yun ang Tambaluslos yan. rekomendasyon nyo, i-recommend natin sa Blue Ribbon. Nandun ako. Kasi, initially, parang ayaw ko na muna. Kaya lang, dahil nakita ko sa listahan, nandun si Yusek Traigib at nandun si Yusek Bernardo. Baka ako dito magkakaharap itong dalawa. Tama. So, naghintay ako doon. And then, naisip ko nga na sinabi nga ni Senator Ping during the hearings sa budget, sa plenary debates ng DBCC, talagang sinabi niya yung 8 billion na binibigay ni Yusek Bernardo kay Yusek Traigib. At si Yusek naman, binibigay kay Adrian Bersamin. So, iniisip ko, baka ako dito magkakaharapan, makikita natin yung tanungan kung saan papunta. Because ang sinasabi natin, di ba, wherever the evidence will lead us. Palaging ganon. Bakit wala si Adrian Bersamin? Sen Wala Ivy, nga. and sa inyo na rin po, Sen, isa na lang po. Bagamat di naman po kayo pinangalanan kahapon, pero may mga pasaring si Senator Lacson dun sa mga nangmamaliit, nangiinsulto daw sa Blue Ribbon hearing. Sabi niya, shut the F up. Sabi niya, your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors of this flood control mess. Hindi rin ako yan. At alam ko, hindi ako ang pinatutungkulan. I don't feel alluded. Ikaw yan, Senador Marcolita. Okay, paliwanag lang natin saglit itong matrix na inilabas ni Senador Marcolita. Yung sa dulo po, yung pina-question mark, parang ito na po yung pinaka-mastermind. No? So, itong mga naka-arrow, naka-arrow, ito po yung parang tinuturo sila ng tao. What for example, itong si Mr. Orly Gutisa, naka-arrow kay ay dito muna tayo yung kay kay Diskaya pala. Kasi si Diskaya yung una. Si Diskaya ay naka-arrow kay Martin Romualdez at Saldico. So ngayon po, si Diskaya po ay pinangalanan niyang tumatanggap ng 25% project si Saldico. No? At hinahatid kay Martin Romualdez. Pangalawa naman, itong naman testify ni Orly Gutisa na testified that he delivered luggage containing cash from, ito na yung mga mga malita. Pinadala kay Saldico residence, Romualdez residence. Doon sa basta nag-deliver si Orly Gutisa sa bahay ni Saldico at bahay ni Martin Romualdez. Ito naman sa baba, former DPWH Secretary, testified naman, told him that Representative Saldico asked for a 25% commission, 2% and which was shared equally between him and D.E. Alcantara. Tinuro si Saldico. So ito namang si Alcantara, tinuro rin si Saldico. Ito naman si Bryce Hernandez, tinuro si Alcantara. So, ibig sabihin,
ang mga arong ito ay lahat kumukunikta kay Martin Romualdez. Pag tiningnan mo, si Martin Romualdez dapat ang mas maunang makakasuhan kumpara kay Senator Bong Revilla. Yung arong ito, yung matrix na diagram na ginawa ni Senator Marcolita, Minority Bloc, ito ay patunay na si Martin Romualdez ang talagang may utak ng flood control at siyempre hindi naman pwedeng magawa lang yan ni Martin Romualdez na utos kay Saldico kung walang nag-utos sa taas. Ang tanong, sino po ba ang nag-utos sa taas? Isip-isip! Sino ang nagmamando kay Martin Romualdez at si Martin Romualdez nagmamando kay Saldico at si Saldico ang umutos sa mga alipuris na mga DPWH kagaya si Cabral, Bunuan. Sino po? Ito yung mga link na mga testimonya na kinaladkad po si Martin Romualdez na hanggang ngayon ay wala pa rin kaso tong buhayang ito. Ito na yun. Matindi kay Saldico mga birada laban sa First Family at kay Martin Romualdez at pati kay Bongbong Marcos. Na ito yung gustong mangyari siguro ni Senador Marcolita at ng Minority Bloc. Kasuhan po ninyo si Martin Romualdez. Rekomenda po ninyong kasuhan. Ang problema, paano po ito kakasuhan? Kasi pag nadali si Martin Romualdez, panigurado, dali yung kanyang puon, nakatabingi ang panga na naka-question mark dyan, malamang si Bungit po yan. Malamang lang ha. Wala namang iba, hindi naman tayo tanga. Sino bang presidente? Alangan naman si Baki. Hindi naman pwede yan si Remulla. Malay din natin, di ba? Ito yung gustong makuha ni Senador Marcolita na nalilihis na po ang Senate Blue Ribbon Committee na ang nangyari ay nagmistulang pinagtatakpan pa ni Lacson ang totoong mastermind sa flood control. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Disdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Disdak Pilipinas, kasama sa pagbangon
vlog mo may pag-asa.